Sunday po sa ating lahat. Ayan, ngayon po ang unang linggo ng December. At kalain niyo po, 18 days na lang ay Pasko na. 18 na lang. Sige po, sa pagsisimula po natin, hinihiling ko po ang bawat isa na magkaroon po ng kaunting oras po ng katahimikan para po manalangin. So, ilapit po natin sa Panginoon yung mga alalahanin po natin para po hindi po tayo ma-distract sa ating pagsamba ngayong umaga nito. So, pwede na po tayong magsimula. Dalangin po tayo. Panginoon, Diyos namin Ama, maraming salamat po sa iyong kabutihan at katapatan. Salamat po sa privilege na sumamba, magbigay ng papuri sa inyo ngayong umaga. Kasama po ang aming mga kapatiran dito sa Lord of Life Christian Fellowship. Lord, sa aming pagsimula, samahan niyo po kami. Gabayan niyo po kami. At ituon mo po ang aming atensyon sa inyo. Ilayo niyo po kami sa anumang distraction na alis ng aming focus sa inyo, Panginoon. May you be glorified as we sing you songs of worship and exalt your mighty name through your word. And we pray all these things in the mighty name of Jesus. Amen. Kung tayo po'y magsitayo at sabay-sabay po natin basahin ang Psalm 96, 11 to 13. 1, 2, 3, go! Let the heavens rejoice, let the earth be glad. Let the sea resound and all that is in it. Let the fields be jubilant and everything in them. Let all the trees of the forest sing for joy. Let all creation rejoice before the Lord, for He comes to judge the earth. He will judge the world in righteousness and the peoples in His faithfulness. So, 2,000 years ago, Jesus Christ was born. At tulad po ng binasa natin, all creation rejoiced at the arrival of our King and Savior. So, as we prepare for Christmas, let us join this ancient chorus and sing with joy to declare that Jesus Christ our Lord is here. Let
magpatuloy sa ating awitan, dadako na po tayo sa ating congregational prayer. At tawagin po si Tita Oxy Silinan para pamunahan tayo. Sabi sa Awit 27:1-2, Si Yahweh ang ilaw ko at kaligtasan. Sino pa ba ang aking katatakutan? Si Yahweh ang muog ng aking buhay. Sino pa ba ang aking kasisindakan? Nalangin po tayo. Purihin ka, Yahweh, ang aming ilaw at kaligtasan. Matibay kang muog sa gitna ng kadiliman. Humaharap man ang bayan sa matinding pagsubok o tila nananaig ang kasamaan at kasinungalingan. Patuloy po kayong nagbibigay ng katatagan sa aming pananampalataya at buhay na pag-asa. Igawan mo po ang kababaang loob sa aming bayan, mula sa pinakamataas na pinuno, mga mambabatas, mga hukom, mga nanunungkulan sa pamahalaan, hanggang sa mga ordinaryong mamamayan, upang magkaroon ng tunay na pagsisisi at pagwaksi sa kasalanan. Dinilig mo po ang panghingi ng kapatawaran ng bayan ng Ninive. Sa iyong mayamang awa at biyaya, ang hari at mga mamamayan ng Ninive ay iyong pinatawad at iniligtas sa kaparusahan. Panginoon, hindi ka nagbabago, ikaw'y mahapagin. Umaasa kami sa iyong kapatawaran at pagtutuloy. Himukin mong lumapit sa iyo ang bawat Pilipino at magsuko ng buhay. O Banal na Espiritu, ituro mo po sa amin kung paano mag-isip, magpahayag, at kumilos ayon sa iyong salita, upang kami ay maging kaagapay mo sa pagbabalik loob ng bayang ito sa ating Ama. Hubugin mo po kami upang kami ay maging karapat-dapat na sisidlan at dalangin ng pag-ibig at katotohanan ng Panginoong Hesus, saan naman kami idadako. Magkaroon kami ng pagkamuhi sa kasamaan at maisulong namin ng katotohanan, katarungan at katuwiran mo. Ilagay mo po sa aming puso ang iyong pag-ibig at bigyan kami ng tapang upang maipahayag namin ang Ebanghelyo sa aming kapwa. Panginoon, ihanda mo po kami, ang iyong mga sundalong nararapat na lumaban sa puwersa ng kadiliman. Ang salita mo ay aming namnamin sa araw-araw. Magamit namin bilang sandata sa ating kaaway at liwanag sa mga nasa kadiliman. Panginoong Hesus, maraming salamat po sa iyong walang hanggang presensya at panumbay. Kayo po ang umaakay, kumakalina, at gumagabay upang ang iyong mga anak ay manatili sa piling mo at makasunod sa kalooban mo. Dumami nawa ang iyong karunihan, kabutihan at pag-ibig sa buhay ng mga namumuno, nangangaral, nagtuturo, nagdidisipulo, naglilingkod, sa iba't ibang ministries, at sa lahat ng kasapi ng Lord of Life Christian Fellowship, dito sa Don ng Carmen, maging sa Batasan, at sa mga kapatiran sa Kalisan, at pati na rin ang aming mga misyonero. Kayo nawa ang madakila at makilala sa aming paglilingkod sa iba't ibang gawain para sa mga adults, sa kabataan at mga bata. Kayo po, Ama, pinagmumulan ng karunungan. Kaya patnubayan niyo po ang mga nominalong mamumuno sa 2026 sa kanilang pagpapasya. Dahil kayo po ay matapat ng Diyos, tiyak na pagtitibayan niyo po ang kakayahan at commitment ng mga namumuno ngayon sa kasalukuyan at ang mamumuno sa hinaharap. Pag-ingatan mo po at susunahin ang aming mga misyonero at bigyan ng kalusugan, lalo na si Eva at si Bel at ang nanay niya. Ikaw po, Panginoon, ang mag-iingat kay Chris and Dr. Gregorio sa kanilang paghayo sa Maharlika Village. At susunahin mo rin po sila ni Castro sa kanilang mga gawain sa Waymakers. Narito po kami, Panginoong Hesus, gamitin mo po kami at ang aming pagdiriwang ng iyong kapanganakan upang maipahayag ang mayamang biyaya mo sa sangkatauhan. Sa gitna ng mga pangamba, takot at pagkabalisa, dulot ng mga pinsalang kalamidad, at talamak ng kasamaan sa lipunan, kayo ang aming banal na Diyos, ang matibay na muog na nag-iingat sa mga anak mo. Tulungan mo po kami makaahon sa kahirapan at kasamaan.
Tinukil niyo po ang aming pamahalaan magkaroon ng maayos na rehabilitation program para sa mga komunidad na salanta ng mga bagyo, pagbaha, lindol at pagputok ng bulkan. Magkaroon po ng konkretong programa upang tunay na makarating ang tulong sa mga biktima, lalo na po sa aming mga magsasaka. Matugunan ng gobyerno ang lahat ng pangangailangan. Nawa maging mapayapa ang panahon sa mga nalalaging araw ng taon. Dakilang Ama, kami ay nasa ilalim ng iyong kapamahalaan. Umaasa kami sa iyong pagkilos sa bansang Pilipinas. Nawang katarungan mo ay manaig upang maibalik ang yaman ng bayan. Maraming salamat sa iyong paggabay sa mga petitioners at pagkilos mo sa Korte Suprema upang maibalik ang 60 billion pondo ng PhilHealth. Nawa ang ibang tinangkam na yaman ng mga salarin ay maibalik at magamit para sa kapakanan ng mga mamamayan. Magkaroon po ng pananagutan. Pag-ingatan mo po ang kabayan ng bayan. Pag-ingatan mo ang bayang Pilipinas sa puwersa ng mga kadiliman. Maraming salamat sa iyo, Panginoong Hesus, dahil ikaw ang aming tagapamagitan at tagapagsanggalan. Panginoong Hesus, kami nagtitiwala sa iyong Panginoon sa aming buhay at paglilingkod. Maitanghal ka namin na tagapagligtas, Panginoon, mabuting pastor at hari ng mga hari. Madakilang ka namin at madeklaran na isinilang sa sabsaban ay ang kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Prinsipe ng kapayapaan. Purihin ka, O Diyos, sa makapangyarihang pangalan ng Jesus. Amen. Maraming salamat po, Tita Ox. Bilang po mga tagasunod ni Kristo, malaking parte po ng foundation ng ating faith, ang kapanganakan ni Kristo bilang isang tao. At sabi po sa Hebrews 2:17-18, ito ang dahilan kung bakit kinailangang magkatawang tao ng Jesus, upang maging katulad siya ng mga kapatid niya sa lahat ng bagay. Sa ganoon, siya ay magiging punong pari nila na maawain at tapat na makapaghahandog sa Diyos para sa kapatawaran ng mga kasalanan ng tao. At dahil siya mismo ay nakaranas ng paghihirap ng tinukso siya, matutulungan niya ang mga dumaranas ng tukso. Minsan po ba naisip niyo kung Diyos naman si Jesus, pwede naman niyang ayusin lahat, di ba? Na hindi niya kailangang maging tao, ipanganak dito sa mundo. Pero ganun na lang yung pagmamahal ng Panginoon sa atin. At pinili niya na lumapit, makipamuhay sa kanyang mga nilikha para i-restore ang relationship niya sa atin. Ganun po ka-personal ang ating Panginoon. At kahit hindi na po natin siya kasama ngayon, mababasa po natin sa Biblia kung paano niya sinamahan, paano siya nakipamuhay sa kanyang mga disipulo. At tayo din, at dahil naniwala tayo sa Kanya, tayo rin ay naging tagasunod niya. At hindi lang yun, naging anak pa tayo ng Diyos Ama. So tayo po muli ay tumayo at sa ating pag-awit, ating pong itaas ang walang kapantay, walang katapat na biyaya at kadakilaan ng ating Panginoon.
sa aming mga buhay. At Panginoon, sa anumang panahon, hindi po kayo nagbago. At nawa po kami rin, Panginoon, sa kahirapan o sa kaginhawaan, sa araw-araw ay tulungan niyo po kami na maging buhay na testimonya ng inyong awa, biyaya, at pag-ibig sa lahat. Ito po ay dinadala namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. So, palakpakan po natin maaari na po tayo umupo para po sa ating mensahe ngayong umaga. Ibabahagi po sa atin. Gaming, may simula dito. Ito. Okay. Tapos. May sound effects. Bakit? Tapos dapat nag-work to. Yan. Magandang umaga po sa inyong lahat. No? Nagsimula na po yung lamig. No? Nararamdaman niyo na ba yung malamig na simoy ng panahon? No? Ilang gabi na rin na ganito. Ngayon po ay December 7, no? Unang Sunday ng December. At meron tayong 4 na linggo. At magiging series, magkakaroon tayo ng sermon series na ang pinaka-tema ay The Miracle of Christmas. So huwag kayong mawawala sa susunod na 3 linggo kasi magkakaugnay yung magiging mensahe natin bawat umaga. So ngayong umaga na ito, Miracle of Christmas, the Miracle of the Moment, yung magiging focus, no, ng mensahe. Pero sa mga susunod, may mga ilang anggulo, aspeto tayong titingnan tungkol sa himala, no, ng Pasko. At maganda, kasi yung mga talata nung tiningnan ko ay hindi yung mga usual na talata na ginagamit natin, no, kapag tayo nagse-celebrate ng Christmas, ay naalala natin Christmas. Alam niyo naman po kung ano yung nasa picture, no? Pero alam niyo po ba na approximately, according to Wikipedia, merong 4 na sanggol na pinapanganak every second. Bawat segundo, buong mundo, merong 4 na sanggol. O every minute, merong 278 babies. No? Kaya titingnan mo yung relo nyo, every second na pumapatak, merong 4 na sanggol na pinapanganak. At per year, umaabot worldwide sa 146 million babies ang pinapanganak. No? Kung yung numero lang yung titingnan, parang yung the whole humankind parang manufacturer lang ng baby. Pero alam natin na every single birth is a miracle, ika nga, no? Merong himala at merong kwento sa circumstances ng mga batang ito, no? Marahil kayo, wala na kayong recollection ano yung circumstances ng pinanganak kayo. Ang alam ko, natatandaan ko lang nung pinanganak ako ay Wednesday yon, no? Wednesday. At kung curious kayo sa Pilipinas, according sa PSA noong 2023, merong 3 baby na pinapanganak every minute sa Pilipinas. 3 baby. At ang interesting at remarkable, bahagi ka ng statistic na yon. Tama? Merong 1 punto sa kasaysayan, 1 segundo, 1 minuto na pinanganak ka. Kasama ka doon sa statistic na yon. Pero sa akin pong palagay, wala nang hihigit pa na himala sa katotohanan, katulad ng inawit natin, na yung Diyos na ating sinasamba ay nagkatawang tao.
No? Pinanganak siya. At gusto ko po kayong hayaan na pag-isipan muna yun. No? Babaran nyo muna yung thought na yung Diyos na ating sinasamba, Diyos na lumikha ng lahat, langit at lupa, lumikha ng lahat ng ating nakikita, nararanasan, ay ipinanganak bilang sanggol. Ang Panginoong Jesucristo ay naging bahagi ng statistic sa part ng human history. At isa yung himala. Ang sabi sa Galatians 4:5, when the set time, no, may inappoint na oras ang Panginoon, ang Diyos Ama. When the set time had fully come, God sent His Son, born of a woman, born under the law, to redeem those under the law, that we might receive adoption to sonship. No? Merong itinalaga ang Diyos Ama. Hindi random, hindi spontaneous, na pinanganak lang yung Panginoong Jesus, plinano ng Diyos Ama, at nagtakda siya ng oras, na sa ganitong araw, sa ganitong taon, sa ganitong minuto, segundo, ipapanganak ang Diyos Anak. Mahalaga to, no? Mahalaga na balik-balikan natin yung katotohanan na to. Kung nag-undergo kayo ng baptismal class, alam nyo na isa to sa saligang paniniwala or statement of faith ng iglesia na ito. At kailangan nating panghawakan yon dahil kailangan nating ipagtanggol yung doktrina na yon, no? Laban sa ibang mga paniniwala na hindi naniniwala na yung eternal Son, yung Diyos Anak, ay nagkatawang tao. So kung may maririnig kayo na turo na hindi pinapangaral na yung Diyos Anak ay nagkatawang tao, 100% na Diyos, 100% na tao, ay either kulto yon o mali yung kanilang pinapangaral tungkol sa pagkatao ng Panginoong Yesus. The miracle of Christmas, God became man. Ngayong umaga po, dalawang major na punto lang yung ating titingnan. Una, titingnan natin, anong ibig sabihin ba nung Diyos na nagkatawang tao? Anong ibig sabihin? No? Ano yung nature nung, sabi nga ng mga theologian, incarnation, no? Nagkatawang tao na naglagay siya ng flesh, no? Nagsuot siya ng flesh. Kaya incarnation, no? Anong ibig sabihin? Yun yung unang natin titingnan. Ano yung nature nun? Pangalawa, bakit mahalaga yun sa ating pagsunod? Ano yung implication nun sa atin? So, ganun lang yung punto natin. Ano yung nature ng incarnation? Ano yung implication na incarnation? No? Bago po ako magpatuloy, samahan niyo po ako sa maikli na panalangin. Pano, marami pong salamat. Meron kaming pagkakataon na every year, taon-taon, ipagdiwang ang iyong kapanganakan. Marami pang katotohanan ang kailangan naming matutunan mula sa kaganapan na ito. Pero gawin niyo, Panginoon, gawin nyo na relevant sa aming sitwasyon. Ano man yung aming hinaharap, o ano man yung aming haharapin, o ilan mang uri ng celebration yung aming gagawin. Kayo po ang maglagay sa puso namin ng dakilang himala na nangyari. Ikaw na Diyos ay nagkatawang tao. At yun yung dahilan kung bakit kami nagsiselebrate at patuloy na nagsasama-sama linggo-linggo. Gawin mo sariwa kung alam na namin yung aming mapapakinggan, pero kung magiging mahirap sa amin na maintindihan, tulungan mo rin kaming maunawaan sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Samahan niyo po kami at kausapin. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tingnan na po natin yung una. Ang una yung nature ng incarnation, no? God becoming man. At anong ibig sabihin nun? No, lililis ako ng konti sa Galatians, pero titingin tayo sa isang kilala na hymn or creed sa Philippians, sa sulat ni Pablo. Pero makikita natin doon sa talata na yon yung tatlong katotohanan na to. Una, Jesus is fully God. Jesus did not cling to being God. At pangatlo, Jesus set aside being God and became man. No? Isa-isahin po natin yan at titingnan ano yung ibig sabihin. Yung una, hindi na bago sa atin. No? Alam natin that Jesus is fully God, pero makikita natin yung tatlong katotohanan na yan mula sa Philippians chapter 2
verses 6 to 8. Pwede niyo po ako samahan, no, sa pagbasa kahit po nakaupo kayo. Philippians chapter 2 verses 6 to 8. Basahin po natin 1 through 3. Alright, yan po ay sa NIV, no? Sa NIV. So unang katotohanan under the nature ng incarnation ay Jesus is fully God, no? Jesus is fully God. Ang sabi sa verse 6, Jesus being in very nature God. Yun yung una na patunay or evidence galing kay Pablo na ang Panginoong Jesus ay Diyos. Ang sabi niya, in His very nature, or yung kanyang essence, yung kanyang kabuuan. Sa Greek, ang ginamit na salita ay morphe. Mamaya, may encounter ulit natin yung salita, yung morphe. No? Yung morphe sa Greek ay ang literal translation ay form. Pero hindi lang external. No? Hindi lang external appearance, kundi yung essence ng isang bagay. Alam natin na itong pulpito na to, ang essence ito ay kahoy. No? Kahoy ito. Yung inuupuan nyo ay plastic. Ang Panginoong Jesus, in His nature, in His essence, ay Diyos. No? Walang labis, walang kulang. Diyos siya. Yun yung kanyang morphe. At marami na tayong mensahe na napakinggan na nagpapatunay na ang Panginoong Jesus ay Diyos. No? Yung huling Sunday natin, si Kuya Ken yung mga ngaral, titingnan natin to sa John chapter 1. Pangalawa, na patunay, yung sabi ni Pablo, si Jesus, kahit yung nature niya ay Diyos, He did not consider equality with God something to be grasped. Mamaya titingnan natin yung kabuuan, pero tingnan lang muna natin yung equality with God. Ibig sabihin na equality, equal siya kay God. At walang ibang equal kay God, kundi God din. Tama? Hindi ka pwedeng maging equal kay God, pero tao ka lang. Or mas mababa ka na lang. So si Jesus in his form and His value ay equal kay God. Ibig sabihin kung ang Diyos ay, sabi natin, omniscient, alam niya ang lahat. Omnipresent, nasa lahat siya ng lugar. Ano pa yung isa? Omnipotent, makapangyarihan. Si Jesus ay kapantay ng omniscience, omnipotence, saka omnipresence ng Diyos. Pero ang sabi ng talata, at the moment, yung miracle of the moment, kahit si Jesus ang nature niya ay Diyos, at ang equal siya kay God, He did not consider equality with God something to be used to His own advantage. No? He did not consider equality with God something to be used to His own advantage. Ang ginamit ko po na salita, did not cling to His being God. Nung nagkatawang tao ang Panginoong Jesus, hindi niya tinanggal yung pagiging Diyos niya. Tama, Diyos pa rin siya. Sinasamba natin siya bilang Diyos, pero ang sabi dito, hindi siya nag-cling, hindi niya pinanghawakan. O pansinin po natin kung paano ginamit yung salita na yon sa ibang mga translation. Ang sabi sa CEB, He did not consider being equal with God something to exploit. TLB, who though He was God, He did not demand and cling to His rights as God. Sa NLT, though He was God, He did not think of equality with God as something to cling to. At yung paraphrase version ni Eugene Peterson, He had equal status with God but didn't think so much of Himself that He had to cling to the advantages of that status no matter what. At the moment that God became man, isa sa mga nangyaring himala ay ito. Pinili ng Diyos Anak, no, na nabuhay kasama ang Diyos Ama in eternity past, na isang tabi yung kanyang pagiging Diyos at hindi panghawakan yung kanyang character, yung kanyang attributes, yung kanyang mga kakayahan na maging Diyos. Kaya sa Tagalog, ang ginamit po na salita, panghawakan. Ang sabi sa ASND, kahit na nasa kanya ang katangian ng Diyos,
yung omniscience, omnipresence, omnipotence niya, hindi niya itinuring ang pagiging kapantay ng Diyos bilang isang bagay na dapat panghawakan. Dapat panghawakan. Medyo simple po, no? Masyadong simplified na illustration, pero natutunan ko to mula kay Dan Spader, isang kilalang Bible teacher, no? Si Dr. Dan Spader, ang sabi niya, pag pinapaliwanag niya yung katotohanan na to, gumagamit siya ng, kunwari po, credit card. No? Imagine nyo, merong credit card, no? May nag-i-exist na credit card, at yung credit card na yon walang credit limit. Ibig sabihin, kahit ano, pwede mong bilhin. Gusto mong bumili ng Rolls Royce na may 10 payong, pwede kang bumili. Kung gusto mong pumunta ng ibang bansa, mag-around the world na ilang beses, pwede mong gawin. At dahil walang credit limit, nasa iyo lahat ng kayamanan, no? Walang limit yung kayamanan na pwede mong hawakan, kaya mong lahat pwede mong gawin, tama? Pwede kang bumili ng mga serbisyo na magagamit mo. At lahat ng kayang bayaran ng pera ay pwede mong gawin. Pwedeng hindi na bayaran. Opo. Pero yung punto, yung Diyos anak, no, sa illustration, meron siyang, imagine meron siyang credit card, meron siyang card. Yung card na yun, tawag natin God card. Kasama sa card na yun, lahat ng pwede niyang gawin, lahat ng pwede niyang, ayon sa kanyang kapangyarihan bilang Diyos, no, lahat ng pwede niyang gawin, dahil omniscient niya, bahagi ng card na yun, pwede niyang malaman lahat. Bahagi ng card na yon ay pwede siya makapunta sa lahat ng lugar all at the same time. No? So yung omnipotence, omniscience, saka omnipresence ang Diyos ay nasa Diyos anak din. Pero ang sabi sa talata, kahit na nasa kanya ang katangian ng Diyos, hindi niya itunuring ang pagiging kapantay ng Diyos bilang isang bagay na dapat panghawakan. Hindi niya pinanghawakan. Hindi siya nag-cling. Hindi niya ginamit yung kanyang pagiging Diyos para mabuhay bilang tao. Ang ginawa niya, isinantabi niya. Hindi niya hinubad, hindi niya tinanggal yung pagiging Diyos. Ang ginawa niya lang, isinantabi niya. Hindi niya ginamit. No, bigyan ko po kayo ng isang halimbawa, wala sa slide. Pero nung tinukso ang Panginoong Jesus sa Matthew chapter 4, no, tawa na siya, nag-start na siya public ministry, tinukso siya sa Matthew chapter 4, ang sabi ng Diablo sa kanya, ano po sabi? Unang tukso pa lang, inatake na yung kanyang identity bilang Diyos. Ang sabi ng Diablo, kung talagang anak ka ng Diyos, gawin mong tinapay itong mga bato na to. No? Tinetempt ang Panginoong Jesus ng Diablo na gamitin yung kanyang God card. Sabi ng Diablo, kung talagang Diyos ka, gamitin mo, ilabas mo yung God card mo para yung mga tinapay na yan, alam kong gutom na gutom ka, 40 days ka nag-fast, para magamit mo yung card na gawin tong mga bato na to na tinapay. Ang sabi ng Panginoong Jesus, no, hindi niya ginawa. Alam niya Diyos siya, pero hindi niya pinili gamitin yung kanyang God card. So ano nangyari? No? Tunghayan natin yung pangalawang bahagi ng talata. Jesus set aside being God. Jesus set aside being God and became man. Ang sabi sa verse 7, He made himself nothing by taking the very nature of a servant. Kanina, na-encounter natin yung salita, nature ni Jesus ay God. Ngayon, He took the very nature of a servant. Ano yung nature na yun? Being made in human likeness. Hindi lang sa anyo, hindi lang sa panlabas sa appearance, kundi sa kanyang nature, naging tao din siya. No? Mahirap pong i-translate yung karamihan ng literal translation sa English kasi ang ginamit ng salita ay emptied and poured out. O, ginawa niyang ang connotation kasi ng empty sa atin, no? Pag may isang bagay o isang punong pitsil, kapag gusto mong ang tawag dito, kung gusto mong i-empty yung pitsil, ang gagawin mo ay ibubuhos mo. Pero ang Panginoong Jesus, hindi niya binuhos yung kanyang pagiging Diyos. Nanatili siyang Diyos. Kaya sa palagay ko, mas maganda itong translation na ito ni Eugene Peterson. Ang sabi niya, when the time came, He set aside the privileges of deity and took on the status of a slave. Became human. Having become human, He stayed
human. It was an incredibly humbling process. He didn't claim special privileges. Kung unang beses niyo po mapakinggan yung katotohanan na to, pwedeng marami ng tanong, no, na naglalaro sa inyong isip. Kung sinet aside ng Panginoong Jesus yung kanyang pagiging Diyos at nabuhay siya bilang tao, paano niya nagawa yung mga bagay na kanyang nagawa? Yung kanyang mga himala, yung paglalakad sa tubig, di ba marami siyang himala na ginawa. Yung pagpaparami ng tinapay. Mamaya po sasagutin natin yan. Pero ito po yung maliwanag mula sa Philippians. No? Doon sa 2 talata sa Philippians, binaba niya ng lubusan ang kanyang sarili. Ibinaba niya ng lubusan ang sarili niya sa pamagitan ng pag-aanyong alipin. Naging tao siya tulad natin. At dito ko po tatapusin yung unang bahagi ng nature, ng incarnation. Imagine niyo po merong isang hari, no? Yung hari na yon, nasa kanya lahat ng karangyaan bilang hari. Nakatira siya sa isang malaking palasyo, no? Marami siyang lupain, malawak yung kanyang walang limit yung kanyang ari-arian. Nasa kanya na lahat. Kung gusto niya kumain ng masarap na pagkain, uutusan niya lang kanyang mga alipin para makakain siya ng masarap na pagkain. Meron siyang milyon-milyon, no, na mga sundalo. Kaya kung gusto niyang utusan yung mga sundalo na to, lahat ng sundalo na to ay susundin. Isang araw, yung hari na yon ay namasyal sa kanyang kaharian at may nakita siyang isang maliit na bayan, no? At itong particular na bayan na to, napansin niya, napakaraming pulubi. At talaga naghihirap yung bayan, no? Kaya naantig yung kanyang puso. Ang sabi ng hari sa kanyang sarili, gusto kong maintindihan kung paano mamuhay na katulad nila. Itong mga pulubi nito, mga naghihirap na ito. Kaya ang kanyang ginawa, bumalik siya sa palasyo, nagpalit siya ng damit, hindi siya naligo muna, so nangamoy siya ng ilang araw at nagbihis pulubo siya, bumalik siya dun sa bayan para mamuhay bilang isang pulubi. So wala nakapansin sa kanya, no? Akala ng mga tao doon sa bayan na yon ay isa lang siya sa mga pulubi. At nag-start siyang manlimos para makakain. Pero naranasan niya yon. Naranasan niya ng ilang araw, ilang linggo na maging pulubi. Kapag dadaan ng mga tao na nangungutya, kasama siya sa mga kinutya. Pwede niyang piliin bilang hari na utusan yung kanyang mga sundalo na puksain yung mga tao na yon, no, na nangungutya sa kanya, pero hindi niya ginawa. Naranasan niya magkasakit kasi nawala yung nutrition na kanyang kinakain nung hari siya. Pwede siyang tumawag ng doktor para pagalingin, para tulungan siya magpagaling, pero hindi niya ginawa. No, lahat ng karangyaan, kapangyarihan, lahat ng privileges ng isang hari ay isinantabi niya. Hindi siya tumigil na maging hari. Tama, hari pa rin siya. O, hari siya hindi dahil sa kanyang sinusuot, yung kanyang buong pagkatao ay hari. Pinili niya lang na mamuhay bilang isang pulubi. Ayun po yung ginawa ng anak ng Diyos. Ang Diyos anak ay parang hari na nagbihis, nag-anyong pulubi para maintindihan at maranasan niya yung ating kalagayan. Maraming Bible scholar, no, ang nagsasabi, una si Charles Ryrie, never less than God, but chose to live his life, never more than man. Si Bruce Ware, deity was unexpressed so that his humanity could be fully expressed. At sabi ni Wayne Grudem, yung author ng isang systematic theology na book, Jesus refused to rely on his divine nature to make obedience easier for him. Hindi niya ginamit yung kanyang pagiging Diyos para maging madali yung pagsunod niya bilang tao. Nakuha niyo po yun? No? Maliwanag sa Philippians 2 verses 6 to 7 na yung Diyos anak, Diyos kapantay ng Diyos Ama ay nagkatawang tao, pero hindi niya pinili mabuhay bilang Diyos. Pupunta tayo sa pangalawa.
At bibigyan natin ng diin yung practical implication nitong bagay na to. Anong kinalaman nito sa atin? Una, titingnan natin, ano yung naging implication sa buhay ng Panginoong Hesukristo? Kung yung Diyos anak ay nagkatawang tao at hindi niya ginamit yung kanyang pagiging Diyos, ano yung implication? Paano siya nabuhay? Paano niya nagawa yung kanyang mga nagawa? No, maganda pong tanong. Kasi pwede nating isipin na nagawa ni Jesus yun kasi si Jesus siya eh. No, parang Superman, meron siyang dugong Diyos. Pero hindi nga yun yung ginawa niya eh. Maliwanag sa Philippians 2:6-7 eh. Kung titingnan natin, ano yung practical implication nito? Una, sa kanyang buhay, at magtatapos tayo, ano yung implication nito sa ating buhay? At sabi sa verse 8 ng Philippians 2 pa din, when He lived as a man, He made Himself even less important. He obeyed God completely so that He died. He even died on a cross. Sinabi rin sa atin ni Pablo, ano yung dahilan, ano yung purpose? Bakit yung Diyos anak ay nagkatawang tao? Sabi ni Pablo, so that He can obey God completely, even to the point of dying. He even died on a cross. Madalas pag-celebrate natin ng Christmas, binibigyan natin ng emphasis na pinanganak ang Diyos kay Kristo, so sa pamagitan ni Kristo para mamatay sa ating kasalanan. Totoo yun. No? Totoo na namatay siya. Pero nabuhay din siya. At yung kanyang buhay ay mayroong implication sa ating pagsunod sa Kanya. Yung kanyang buhay ay may implication sa ating discipleship, sa ating pagsunod sa Kanya. At titingnan natin yung implication na yon kay Jesus. Una, 3 bagay mula sa implication. Jesus learned how to obey. Natutunan niyang sumunod. No? Mahirap yun lunukin kung ang pagkakakilala lang natin sa Panginoong Hesus ay alam niya ang lahat. Hindi eh. Nagkatawang tao siya. So, nag-start siya somewhere. Nag-start siya sa wala. So, may maraming bagay, lahat ng bagay kailangan niyang matutunan kasama yung pagsunod. Pangalawang katotohanan, He relied on the power of the Holy Spirit para makasunod. No? At titingnan natin yun mamaya. At panghuli, Jesus showed us how to obey. Posibleng sumunod dahil pinakita ni Jesus, no, kung paano sumunod na nagre-rely sa kapangyarihan ng Panginoon. Una, Jesus learned how to obey. Yung mga susunod po na talata na titingnan natin ay kukunin natin sa Gospel ni Luke. Ay isa si Luke sa Gospel writer na nagbigay ng emphasis sa pagiging tao, no? Pagiging tao ni Jesus. So, Luke 2:51-52. So, ang setting nito, pagkatapos nung story sa temple, nung 12 years old si Jesus, pumunta siya sa temple sa Jerusalem, tama? At nagpaiwan siya ng 3 araw, kaya kailangan siyang hanapin ang kanyang mga bagulang balikan. Ang sabi sa dulo ng kwento na yon, He went home with them, Joseph, Mary, to Nazareth and was obedient to them. And His mother treasured all these things in her heart. And as Jesus continued to grow in body and mind, He grew also in the love of God and of those who knew Him. Yung konteksto ng pagsunod ng Panginoong Hesus dito ay maliwanag. Nasa konteksto ng kanyang paglaki, ng kanyang paglago. No? Lumago siya sa pagsunod at sumusunod siya, nag-obey siya sa kanyang magulang habang siya ay lumalaki. No? Jesus learned how to obey. Natutunan niya kung paano sumunod. At kasama yon sa kanyang paglaki, kasama yon sa kanyang paglago, kasama yon sa kanyang human development. At mula dito sa talata, may gusto lang akong emphasize sa 2 bagay. Una, Jesus learned how to obey under the authority and influences that God placed in His life. Maraming pwedeng masabi, no? Kung paano nag-grow si Jesus. Pero Jesus learned how to obey under the authority and influences that God placed in His life. At ang isa na doon ay si Joseph, yung kanyang ama. Malaki ang papel ng tatay sa kultura ng mga Hudyo kasi sila yung hindi lang ulo ng tahanan, kundi sa kanila inatas ng Diyos yung responsibility na i-disciple yung kanilang mga anak. Lahat ng matututunan ng batang Hudyo ay dapat matutunan niya muna
sa kanyang mga magulang. As young as 3 years old, tinuturuan na ang batang Hudyo paano manalangin. Tinuturo na sa kanya ang Shema at yung Torah, Genesis hanggang Deuteronomy. To the point na kailangan nilang i-memorize yun. Madalas nating balikan si Joseph sa narrative na story lang, pero malaki ang papel ni Joseph sa buhay ng Panginoong Jesus. At isa sa authority at influence na nilagay ng Diyos sa buhay ni Jesus. Imagine, 12 years old si Jesus. Ang sabi dun sa talata na binasa natin, He went home to Nazareth with them. No, nabuhay siya. Bahagi ng pamilya ni Joseph tsaka ni Mary. Kahit hindi siya yung biological na anak ni Joseph, nabuhay siya na kinilalang si Joseph yung kanyang tatay. Natutong mag-pray si Jesus dahil tinuruan siya ni Joseph. Natutong magbasa ng Bible, mag-memorize ng scripture si Jesus dahil kay Joseph. Hindi natin alam kung ilang taon si Jesus nung nawala si Joseph. No, according to tradition, namatay siya bago yung public ministry ni Jesus. Nag-start si Jesus ng public ministry, 30 years old. Pero pwede nating sabihin, mula 12 hanggang 30, that's 18 years, gumamit ang Diyos ng mga authority at influences para lumago at lumaki si Jesus. Matutunan niya yung dapat niyang matutunan. Hindi lang si Joseph, nagkaroon si Jesus sa mga teachers sa synagogue, ginamit ng Diyos ang kanyang nanay at yung kanyang community para siya ay lumaki, lumago. Malungkot na linggo ito para sa aming pamilya. Yung panganay na kapatid ni nanay, pangalawang panganay na kapatid ni nanay na babae po ay pumanaw nito lang December 4. Pero kaya ko lang nabanggit, kasi isa siya sa ginamit ng Diyos para palakihin ako. No? Nakatira kami noon sa Kamuning, at sa Kamuning isang compound yun, nagre-rent kami ng apartment sa isang compound na ang may-ari ay yung lolo ko, yung tatay ni nanay. So lumaki ako hanggang elementary, grade 5, grade 6. Nakasama ko sila sa isang compound. No? At 4 kaming pamilya na magkakasama, lumaki ako kasama yung mga pinsan. At hindi ko makakalimutan, yung aking tita, ang pangalan niya po ay Pong. So tawag namin sa kanya Tita Pong. No? Pag wala si tatay at si nanay, at nakita niya na nag-aaway kami magpipinsan, kukuha na siya ng sinturon at tatawagin niya kami. No? Isa siya sa mga nagdisiplina sa amin. At malaki siyang babae. Siya yung pinakamatangkad sa pamilya. So very imposing yung kanyang Pero takot kami kay Tita Pong dahil alam namin pag may ginawa kaming mali, anak man niya kami o hindi, kasama kami sa mapapalo. Pero ganoon din si Jesus. Lumaki siya sa isang community, hindi lang magulang niya nagpalaki sa kanya, gumamit ang Diyos ang iba't ibang influences, authority sa kanyang buhay para matuto siya, para lumago siya. Pangalawa po, na gusto kong i-emphasize, tungkol sa pagkakatuto ng ating Panginoon is Jesus learned how to obey through the responsibilities that God entrusted to Him. Bahagi ng kultura ng mga Hudyo na kapag dumating ka na sa edad na 12, 12 years old, ituturo na ng tatay mo sa'yo yung kanyang livelihood o yung kanyang trade. So kung ang tatay mo, for the purpose of example, ay isang doktor, ituturo niya sa inyo yung trade na yun. No? Kung ang tatay mo ay mangingisda, tuturuan ka ng tatay mo mangingisda at makasama niya na sa livelihood. Si Jesus, ang kanyang tatay, ay karpintero. Karpintero si Joseph. At tama at safe na i-assume na mula 12 hanggang 30 years old, 18 years, bago magsimula si Jesus ang public ministry na 3 taon lang, si Jesus ay nakilala bilang karpintero. In short, si Jesus ay merong trabaho. No? Natutunan niya, naranasan niya magtrabaho, maging labor worker. Ang salita ng karpintero sa panahon ni Jesus ay hindi katulad ng karpintero sa panahon natin. No? Karpintero na gumagawa ng mga furniture or usually kahoy yung ginagamit na materyales. Yung karpintero sa panahon ni Jesus, ang technical term, yung Greek term na ginamit ay tekton. O ang literal translation ay builder. So gumagawa ng bahay.
At kaya merong picture sa slide, kasi ganyan po itsura ng mga bahay ng panahon ni Jesus. Hindi kahoy. No? Ang gamit nila ay mga bato. So, yan yung responsibility ni Jesus growing up bilang panganay ng pamilya. Kailangan niya matutunan yung trade ni Joseph. Kung ano yung trabaho ni Joseph, sa kanya bilang panganay, ipagkakatiwala. Kaya naging breadwinner si Jesus. Naintindihan niya yung responsibility ng pagtatrabaho. No? Naging construction worker siya. Sa synagogue, natuto siya kung paano magbasa at mag-memorize ng scripture. Pero sa carpentry, natuto siya ng math, natuto siya ng geometry, natuto siya ng basic engineering, at marami pa siyang natutunan dahil tinuruan siya ni Joseph. At doon ang galing yung salita na apprenticeship ng panahon nila. Dahil mag-a-apprentice ka sa iyong tatay pagdating mo ng 12 years old. Pero natutunan ng Panginoong Jesus, ulitin ko po, 18 years. Mas mahaba na panahon kaysa yung panahon na nag-ministry siya. Pero ginamit ng Diyos para matutunan niya paano sumunod. No? Merong isang passage sa John. Kung hindi po ako nagkakamali sa John chapter 6. No? Pasensya po, hindi ko na naisama sa slide. Pero binanggit ng Panginoong Jesus, tinuligsa siya kasi gumagawa siya ng miracle ng Sabat. Ang sabi lang ng Panginoong Jesus, ginagawa ko lang kung anong ginagawa ng tatay ko. Ang lengguwahe na yon ay lengguwahe ng isang anak na nag-a-apprentice sa kanyang tatay. No? Ginagawa ko lang kung anong ginagawa ng tatay ko. At syempre, ang nire-refer niyo doon yung Diyos Ama, pero yung lengguwahe na yon ay lengguwahe na ginagamit ng isang anak kapag natututo siya under the apprenticeship ng kanyang tatay. Kaya mahalaga kay Jesus, ginamit ng Diyos yung influences, authority, at yung mga responsibilities growing up para matuto siyang sumunod. Natuto siyang sumunod sa Diyos Ama dahil natuto siyang sumunod sa Diyos niya dito sa lupa. Kay Joseph niya natutunan ano yung tama at mali. Kay Joseph niya natutunan paano makisalamuha sa mga tao dahil bilang tekton, bilang builder, bilang carpenter, meron silang mga customer. Pupunta sila sa iba't ibang lugar. Natutunan niyang mahalin ng mga tao dahil sa responsibilidad na ito. At mga kapatid, yun yung susi sa paglago natin bilang mananampalataya, bilang disciple, bilang tagasunod ni Kristo. No? Kung meron tayong dapat tandaan, no? Isang bagay na dapat i-highlight sa Great Commission, pagiging disciple, ang sabi ng Panginoong Jesus doon, make disciples by going, baptizing, pero ang sabi niya, yung pangatlong pinakamahalaga, teach them to obey. Teach them to obey. Hindi lang teach. Pero sabi ng Panginoong Jesus, ituro nyo sa kanila paano sumunod. Ituro nyo sa kanilang sumunod sa lahat ng inuutos ko. Binanggit ito ng Panginoong Jesus kasi ginawa niya to. Natutunan niyang sumunod. May tao na ginamit, may community, may influences na ginamit ang Diyos Ama para matutunan niya. No? Teach them to obey. At yun po yung, kung may prinsipyo na gusto kong i-take away nyo sa mensahe na to, unang prinsipyo, walang paglago kung walang pagsunod. Walang paglago kung walang pagsunod. Walang pakialam ang Diyos kung gaano karami o kalalim yung alam mo sa Bible, kung hindi ka naman sumusunod, hindi ka lalago, hindi ka mag-grow. Walang paglago kung walang pagsunod. At ito yung sukat ng maturity ng isang disciple. No? Hindi taon, hindi dami ng nalalaman mo, hindi dami ng ministry mo, ang pinakasukatan ay sumusunod. Sumusunod ka ba? At katulad ni Jesus, lahat tayo binigyan ng Diyos ng authority, influences sa ating buhay. Hanggang ngayon, lumalago tayo, nagmamature tayo. Binigay niya ang iglesia bilang isa sa mga authority at influences sa buhay natin. At ginagamit niya ang iglesia para patuloy tayo lumago. At patuloy tayong matutong sumunod. Meron kang tatay, meron kang nanay. Kung yung tatay at nanay mo ay mananampalataya, ginagamit ng Diyos yan na influences, authority sa buhay mo para matutunan mong sumunod. At lalago ka lang, susunod ka.
Kung hindi mananampalataya yung mga magulang mo, meron kang discipler. Tama? At yung discipler na yan, nilagay ng Diyos sa buhay mo para maging authority. Para matutunan mo paano sundin yung sinasabi sa salita ng Diyos. Kung bata ka, umattend ka ng Sunday school, meron kang mga teacher, ganun din. No? So may pakinabang at may relevance itong prinsipyo na to mula sa buhay ng Panginoong Hesus sa ating pamumuhay. Lumago siya sa pagsunod. Pangalawa, no, Jesus relied on the power of the Holy Spirit to obey. So, i-address nito yung tanong kanina, paano niya nagawa yung kanyang mga nagawa? No? Ito maliwanag na sagot mula sa Luke. Sabi ni Lucas, nung nagsimula ang Panginoong Hesus ng ministry, 30 years old na siya, nagsimula siya ng ministry, bumalik siya sa Galilee, he returned to Galilee in the power of the Spirit. And news about him spread through the whole countryside. He was teaching in their synagogues and everyone praised him. Kasama sa pagtuturo ay mga himalang ginawa niya. Paano niya nagawa? Kasama niya ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Very interesting po yung salita na ginamit ni Luke. Yung salita na power sa Luke chapter 4 ay yung Greek word na dunamis. Galing yung salita natin na dynamite mula dun sa Greek word na dunamis. Ganong kapangyarihan. No? Wala pa sa atin siguro nakapagpapatok na ng dynamite. Pero alam natin yung pinsala na pwedeng gawin ng isang dinamita. Kaya ginagamit siya sa pangingisda, ginagamit siya sa pagmimina para mahati ang mga bundok, no? Pero ganung kapangyarihan ang sinasabi dito. At di yun makakaila na ang Panginoong Hesus sa kanyang pagkakatawang tao ay nabuhay sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ilan lang ito sa mga talata na nagpapatunay na ginamit ng Panginoong Hesus, hindi yung kanyang God card, kundi yung kapangyarihan ng banal na Espiritu para mabuhay. At karamihan dito mula sa Gospel ni Luke. So nabuo siya, na-conceive siya sa Holy Spirit. Inanoint siya ng Holy Spirit. Pinuno siya ng Holy Spirit. He was sealed by the Holy Spirit. He was led by the Spirit. Ito yung temptation niya. He rejoiced in the Spirit. No, kahit yung kanyang pagpupuri. Pakinggan niyo ito mga kapatid. He performed miracles by the power of the Spirit. Ginawa niya yung mga himala, hindi dahil Diyos siya at ginamit niya yung pagiging Diyos niya, kundi nag-rely siya sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. And lastly po, kahit yung kanyang resurrection, isa sa greatest miracle, Holy Spirit din, ang kapangyarihan na kumilos sa kanyang katawan, kanyang buhay, kanyang pagkatao. He was raised by the Spirit. Na magandang balita para sa atin, yun din yung pangako na binibigyan ng Diyos sa atin. Bago umalis ang Panginoong Hesus, ang sabi niya, aalis ako, pero may darating na katulad ko. No? At yung darating na magbibigay sa inyo ng kapangyarihan na kailangan nyo para maging mga witnesses ko. Ang sabi sa Acts 1:8, sa ibang translation, sa easy version, the Holy Spirit will come to you and He will give you power. The Holy Spirit will come to you and He will give you power. The Holy Spirit will make your spirit strong. Then you will tell other people everywhere in the world about me. You will do that in Jerusalem, in Judea, in Samaria, and in places far away. Pakinggan mo, kasama ka dito sa pangako na to. Kung nananampalataya ka sa Panginoong Hesus, na Diyos na nagkatawang tao, kasama ka sa pangako na bibigyan ng banal na Espiritu. You shall receive power when the Holy Spirit comes on you. Yung kapangyarihan na ginamit ng Panginoong Hesus nung nabubuhay siya, ay yung parehong kapangyarihan na ibinibigay niya sa'yo para maging alagad niya. Narinig niyo po yun? Yung parehong kapangyarihan. Yung dynamite power. Ay yung parehong kapangyarihan na nasa sa'yo. Ngayon po, iba't iba tayo ng punto. No? Iba't iba tayo ng punto sa pagsunod sa Panginoong Hesus. Nasa iba't ibang level tayo ng maturity. Iba't ibang ministry yung pinagkatiwala niya sa atin. Pero ito po yung unifying, no? At pare-pareho tayong lahat.
pare-pareho tayong may banal na espiritu. At kung matagal ka ng Kristiyano at nagda-doubt ka pa rin, nag-aalinlangan pa rin na maglingkod sa iglesia, baka kailangan mong balikan, basahin ulit yung talata na ito. No? Dahil lahat tayo naglilingkod sa kapangyarihan ng banal na espiritu. Pwedeng isa ka sa tumanggap ng nomination sa council. No, matagal ka na sa Lord of Life, tapos nakatanggap ka ulit ng nomination. Merong doubt sa isip mo, tatanggapin mo ba yung nomination? Merong doubt dahil nag-aalinlangan ka sa iyong kakayahan. Holy Spirit, ang kapangyarihan na magbibigay sa iyo ng kakayahan. Holy Spirit din ang magiging gabay mo sa paggawa ng desisyon. Meron kang mahal sa buhay, meron kang disciple, no? Hirap na hirap ka nang mahalin o abutin, no? Nauubusan ka na ng pag-ibig, yung parang malapit ka na malobat, no? Kailangan mo na mag-charge. Sabi sa Galatians 5, yung bunga ng pag-ibig na kailangan natin, manggagaling din sa banal na espiritu. Kung anumang pasensya, anong self-control, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control, lahat yan makukuha sa banal na espiritu. So, hindi natin pwedeng sabihin na hindi natin kayang gawin yung ginawa ng Panginoong Hesus sa pagsunod dahil binigay niya sa atin yung banal na espiritu. Pangalawang prinsipyo, posible ang pagsunod dahil sa kapangyarihan ng banal na espiritu. Posible ang pagsunod dahil sa kapangyarihan ng banal na espiritu. At pinakita ng Panginoong Hesus yun nung kanyang nabubuhay. Dito po ako magtatapos. Hindi ko nahabaan yung paliwanag. Didiretso po tayo sa pag-alala natin, no, sa kanyang sakripisyo, sa communion. Pero ang pangatlong katotohanan, Jesus showed us how to obey. Hindi natin pwedeng sabihin sa Panginoong Hesus, lalo na pagkaharap na natin siya, na hindi ko nagawa yung ginawa mo dahil tao lang ako. Dahil pinakita niya sa atin, naging tao rin siya. At yun yung miracle ng Christmas. Naging tao siya para ipakita sa atin paano sumunod. Kaya pwede niya sabihin, if anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Pwede niya sabihin, sumunod ka sa akin. Kasi kaya natin. At pwede natin siyang masunod. Kaya natin at pwede natin siyang masunod. Diretso po tayo, no, sa banal na hapunan, unang linggo. Unang linggo ng buwan na ito, at tulad po ng ating nakagawian, ay inaalala natin, no? Hindi lang yung pagkamatay ng Panginoong Hesus, kundi yung kanyang kapanganakan. No, dahil siya na Diyos ay nagkatawang tao. Hindi ko po alam kung paano nangusap ang Panginoong Hesus sa inyo ngayong umaga. At katulad ng sinabi ko kanina, hindi ko alam kung nasaan kayo sa inyong relationship sa Panginoong Diyos, no? Sa pagharap nyo ngayon. Pero para sa inyo, na nag-aalinlangan pa rin kung talagang iniibig ba ako ng Diyos? Mayroon ba siyang pakialam sa aking buhay? No? Hindi naman ako leader sa church. Hindi pa ako part ng ministry. Mahal ba talaga ako ng Diyos? Alam niya ba talaga yung pinagdadaanan ko? Yung mga problema ko? Alam niya yung aking daing? Pakinggan niyo po, ito yung patunay. Yung Diyos nagkatawang tao. At nagbigay siya ng tagubilin. Naalalahanin natin siya sa pamamagitan ng tinapay at sa pamamagitan ng alak. At yung tinapay, sinisimbolo yung kanyang katawan. At itong
Sa atin, juice, no? Sinisimbolo yung kanyang dugo. Madalas nating bigyang diin sa ating pangangaral, sa ating pagtuturo, sa ating pagdidisciple, yung pagiging Diyos ng Panginoong Hesus. Pero magiging kamalian o hindi magiging kumpleto, no, yung ating pagsunod sa Kanya, yung pagdidisciple, yung ating pangangaral, pagtuturo, kung hindi rin natin bibigyan ng diin yung Kanyang pagiging tao. Kasi Diyos siya na nagkatawang tao. May isang bagay na hindi nagawa ng Diyos anak, na nagawa lang ng Panginoong Hesus dahil nagkatawang tao siya. Isang bagay. Yun yung mamatay. Yung Diyos anak, in eternity past, kasama niya ang Diyos Ama, alam niya na kung paano sumunod. Tama? Kasi nagsasabit siya palagi sa kalooban ng Ama. Pero si Kristo lang, ang Diyos anak na nagkatawang tao, ang natuto paano sumunod hanggang kamatayan. Dahil sa Kanya lang naging posible yung kamatayan. Siya lang yung nagkaroon ng katawan, siya lang yung nagkaroon ng dugo. At ganun Kanya kamahal. Bumaba siya sa Kanyang kinatatayuan para sabihin sa'yo na mahal kita, namatay ako para sa'yo. At yun yung inaalala natin ngayong umaga. Hindi lang Kanyang kapanganakan, kundi yung Kanyang kamatayan. Katulad po ng ating nakagawian, gusto ko kayong bigyan ng pagkakataon na tumugon sa mensahe na inyong napakinggan. No? 1, 2 minuto. No, manalangin lang po kayo sa inyong kinauupuan at kausapin niyo ang Diyos. Tumugon lang kayo kung paano siya naging personal sa inyo ngayong umaga. At sabay-sabay po nating tatanggapin yung mga elemento pagkatapos ng maikling panalangin na ito. Katulad po ng ating naging ugali, no? Gumawa po tayo ng 2 pila para kumuha ng mga elemento. Mamaya po sabay-sabay po nating ipagpapasalamat at tatanggapin. Kaya po gawin po natin.
Ito ang turo na ibinigay sa akin ng Panginoon at itinuturo ko naman sa inyo. Noong gabing traidorin ng Panginoong Jesus, kumuha siya ng tinapay at pagkatapos niyang magpasalamat sa Diyos, hinati-hati niya ito at sinabi, "Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin." Gawin po natin. Pagkatapos niyang kumain, ganon din ang ginawa niya sa inumin. Kinuha niya ito at sinabi, "Ang inuming ito ang bagong kasunduan na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing inumin niyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalala sa akin." Gawin po natin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay at iinom ng inuming ito, ipinapahayag niyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang pagbabalik. Manalangin po tayo. Maraming pong salamat. Salamat, pwede naming balikan ang iyong kapanganakan at ipagdiwang ito. Pero tulungan mo kami na sa aming pagdiriwang ay sariwain. Hindi lang yung dakilang sakripisyo na ginawa mo para sa amin, kundi balikan yung buhay mo na ipinakita mo sa amin para matutunan namin paano sumunod sa iyo at ibigin ng Diyos Ama. Hindi ko po alam kung nasaan ang aking mga kapatid sa kanilang ugnayan sa iyo. Pero kung may ilan sa amin na malayo sa iyo ngayon, Panginoon, at nagdadalawang isip na magbalik loob, di ka nga umuwi ng bahay, kayo magpaalala sa Kanya na naghihintay lang kayo. At ginawa mo ng lahat. Ginawa mo ang lahat. Ikaw na Diyos ay nagkatawang tao na matay para sa Kanya. Salamat. Salamat po sa mga elemento na ito. Gamitin mo ito para sa buong linggo at buwan na aming haharapin ay mabigyan ka namin ng luwalhati sa paraan ng aming pagdiriwang, sa gagawin namin na reunion, at gagawin pa namin ibang kaabalahan. Ikaw ang maging puso ng lahat. Tulungan mo, Panginoon, na ibigin ka namin ng buong lakas, buong kaluluwa, at buong puso. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kuya Dong, Jason. Mensahero at syempre po sa ating Panginoon, no? Sa natanggap po natin ngayon na mensahe na walang paglago kung walang pagsunod at posibleng sumunod dahil sa banal na Espiritu na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Ngayon po tinatawag ko po si Aki, si Dal, pati na din po si Kuya Mark para po pangunahan ng pagkuha ng ating tithes and offering. At dahil first Sunday po ngayon, yung social concerns po.
ating pong kantin ng doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Nakaupo na po tayo. At para naman po sa ating announcements, tinatawag na po si Joa. Magandang umaga po sa ating lahat. Pagkatapos po ng ating panambahan, meron po tayong lunch fellowship sa baba, kung saan pwede po tayong magsalo-salo. Kung wala po tayong nadalang potluck para sa araw na to, wala pong problema dahil meron naman po na-provide ng ating church para sa atin. So sana po ay magkita-kita tayo sa baba para sa ating pananghalian. Patuloy natin ina-announce na every third Wednesday of the month, ginaganap po ang ating online prayer meeting via Zoom at 7 o'clock p.m. Pag fourth Saturday naman po of the month, tayo ay nagkakaroon ng day of prayer every 7:30 a.m. dito po sa Doña Carmen. Pero bago po yun, tayo ay nagkakaroon ng breakfast fellowship at 7 o'clock p.m. Next week po, 9:30 a.m. pa rin ang ating panambahan sa December 14. At ang ating worship leader ay si Nika Habade. Ang ating preacher ay si Papa. At ang text and topic naman po na patuloy na parte ng ating series ay Experience the Miracle of Christmas, Miracle of the Metals sa Romans 11. Pagkatapos po nun, para po sa mga youth, gaganapin ang ating Christmas party sa araw na yon at 3 o'clock p.m. So hindi po yun pagkatapos ng ating panambahan, pwede pa po na tayong umuwi at bumalik dito ng 3 o'clock p.m. At mag-celebrate tayo ng ating Christmas celebration. At para po sa lahat ng youth, wala tayong hindi natin kailangan ng full costume this year, pero po tayo ay dapat may creative headgear. So pwedeng hat, pwedeng crown, or kung ano man na pwedeng isuot po sa ating mga ulo. So para po ito sa lahat ng youth next week na ito at pwede tayo maghanda at sumali sa gawain na ito. Paalala lang din po na meron na tayong bagong official Northern Light email address sa lolcf.ph@gmail.com. Para po sa mga gusto mag-send ng emails na merong nakalakip na impormasyon tungkol sa kanilang tithes and offerings, pwede po itong i-send sa email na to at pakisisi rin po ang ating CAB email sa lolcf.caab@gmail.com. Meron pong ilan na nag-celebrate ng kanilang birthdays this week. Ngayong araw na to ay birthday po ni Kuya Lem, ang ating teacher. Happy birthday. Happy 48th birthday. So December 8 naman po ay birthday ni Tita Frances Aguila, Tita Joey Tolentino, at birthday rin po ni Craig. Pagdating naman po ng December 9, birthday naman po ni Kuya Dan Tomanon. At para po sa mga wala dito, pwede po natin silang batiin online. Pero ngayon po, awitan natin ang happy birthday ang ating celebrants. Meron po ba tayong mga first-time visitors? Parang wala namang first time dito. Pero po, mamaya pwede po tayo magpatian bago po tayo nagluwan. Para po sa ating benediction, bago po si Tito John. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat sa mensahe na pinarating niyo ngayong umaga mula kay Elder Den.
Tunay po kayong Diyos at patuloy namin kayong sasambahin. Salamat sa paalala na kailangan po talaga maniwala po kami. Tulungan niyo kami, Lord. Alam po namin na meron kayong plano sa buhay namin. Naway gamitin po niyo kami na talagang tulungan kami sa aming pagbabago at magagawa lang po namin to dahil sa inyong kapangyarihan. Ipakita niyo sa amin ang inyong kapangyarihan para maisagawa namin ang plano niyo. At Lord, talagang maraming salamat sa pagmamahal niyo. Maraming salamat at Lord, alam kong tutulungan niyo ang bawat isa at hindi niyo kami pababayaan. At lahat po ito, Lord, talagang umaasa kami sa inyo. Maraming salamat. Lahat po ito tinataas ko sa dakilang pangalan ni Jesus. Amen. Inaanyayahan ko lahat tumayo at tanggapin po ang basbas ng Panginoon nasa Efeso 3:17-21. At naway manahan si Kristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya, naway maging matatag kayo na nakaugat at nakasalig sa pag-ibig upang kasama ng lahat ng mga banal ay maunawaan ninyo ang lawak, haba, taas at lalim ng pag-ibig ni Kristo. At maunawaan niyo ang pag-ibig ni Kristo sa higit pa sa akalaman upang kayo'y mapuspos ng buong kapuspusan ng Diyos. Sa Kanya na makakagawa ng higit pa kaysa maaring nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan, kumikilos sa atin sa Kanya nawa ang kalwalhatian sa pamamagitan ng Iglesia ni Kristo, Jesus sa lahat ng sanlay magpakailanman. Amen. Manatili po tayo nakatayo. Para po sa ating panghuling awit, iba man po ang rendition ng ating pong kanta. Ang mensahe po ay same pa rin. So, awitin po natin ang Joy to the World.